Samtang gin-question man ni Senator Judge Sherwin Gatchalian o kuan Senate President Sherwin Gatchalian kung ginbusi si man sa Commission on Audit o COA ang matuod nga identity sa mga pangalan nga yara sa acknowledgement receipt nga ginpasa bilang liquidation sa confidential funds sang Office of the Vice President. Nagsabat naman ang testigo nga si former COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA ECFAO State Auditor nga si Attorney Roderick Wamel nga wala nalakip sa ilang compliance audit ang pagberipika sa identity sa mga nagbaton sang pondo. Payag ni Wawel ang nangina sentro sang audit ang mga kun ang mga ginpasa nga dokumento ang nagasunod sa mga gintalana nga rekesitos sang COA kaga Department of Management Joint Memorandum Circular number 2015-01. Yari bala pamatian ta ang naging kabahin sang payag ni Senate President Sherwin Gatchalian kaga former COA Auditor Roderick Wamel. Nung sinabit sa inyo itong mga acknowledgement receipts, may mga pangalan nga nasabi ng ating mga senador. Vinalidate nyo ba kung itong mga pangalan na ito ay totoo o hindi? Hindi po, Your Honor, kasi hindi po yan yung focus po ng audit namin. So, sige, go ahead. This what we do po is compliance audit. So, ang naging focus po namin ay yung expenses po na based on the face of the acknowledgement receipts as well as yung date kung kailan binayad as well as yung amount po. Since binavalidate po namin siya based on the requirements of the Joint Circular 2015-01. Binavalidate nyo ba kung yung pangalan ay totoong tao o hindi? Hindi na po kasi hindi po yun yung focus ng audit po namin, Your Honor. Nasabi mo rin kanina sa sagot mo na neither allowed or disallowed. Tama? Neither allowed nor prohibited po. Or prohibited ang paggamit ng alias. Yes po, Your Honor. Sa ibang mga agencies na enforcement agencies, ibang government agencies na gumagamit ng alias, pinapayagan ba o hindi? Hindi naman po namin ma-determine based on the documents alone kung alias or not kasi wala naman po silang ina-attach na document. Ang nagkasabing alias po yung nakalagay doon sa kanilang resibo. Meron bang mga agencies na gumagamit ng alias? Ang katulad po ng nasabi ko, Your Honor, hindi po namin ma-determine based on the document alone kung alias ba yun or not. Lalo na sa mga informant agencies yung gumagamit ng intelligence funds, I would assume na may mga cases na gumagamit sila ng aliases dahil nga mga informants. Meron ka bang ganyan na experience na sinabi sa inyo ng agencies na hindi nila ma-reveal yung totoong pangalan? Dahil hindi naman prohibited, di ba? Wala pa naman po experience, Your Honor.